Isang gabi noong Oktubre 2016, sa loob ng isang malaking bahay sa Cagayan, tanging ang tunog ng pag-iyak ng isang dalaga ang naririnig sa gitna ng katahimikan. Siya ay si Althea Pastoral, 21 taong gulang at kakatapos lang sa kolehiyo. Nakaupo siya sa sahig at yakap ang kanyang sariling mga tuhod habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa tindi ng takot. Sa paligid niya ay makikita ang mga bakas ng dugo at ang kanyang uniforme na napunit dahil sa gulo na nangyari. Sa labas naman ng kwarto, kampanteng nakasandal sa pader ang isang veteranong pulis na si Ricardo de Vera habang humihit-hit ng sigarilyo na tila ba walang ginawang masama. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pangarap na nauwi sa malagim na karanasan sa kamay ng isang taong dapat ay nagbibigay ng proteksyon. Paano nga ba nakuha ni Althea ang lakas ng loob para labanan ang isang makapangyarihang opisyal matapos ang mahabang panahon ng pananahimik? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Si Althea ay anak ng isang yumaong barangay tanod, kaya naman bata pa lang siya ay mataas na ang respeto niya sa mga taong naka-uniforme. Para sa kanya, ang pagiging pulis ay simbolo ng dangal at pagtulong sa mga mahihina, kaya ito ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Nang makatapos siya ng criminology, sinikap niyang makahanap ng paraan para makapasok sa serbisyo, pero alam niya na mahirap ito kung wala kang kakilala sa loob. Sa dami ng mga aplikante at sa konti ng mga bakanteng posisyon, kailangan mo ng tulong mula sa mga taong may mataas na katungkulan. Dito na pumasok sa buhay niya si PO3 Ricardo de Vera na nakilala niya sa isang seminar tungkol sa trabaho sa gobyerno. Nagpakilala si Ricardo bilang isang maimpluwensyang pulis na maraming koneksyon sa loob ng hanay ng kapulisan. Sinabi niya kay Althea na kaya niyang tulungan ang dalaga na makapasa agad sa training basta sumunod lang ito sa lahat ng kanyang sasabihin. Pinapunta ni Ricardo si Althea sa isang bahay na tinawag niyang safe house para daw sa isang mahalagang orientation bago ang formal na pagpasok sa serbisyo. Dahil sa laki ng tiwala ni Althea sa uniforme ni Ricardo, pumunta siya sa lugar ng walang kahit anong pag-aalinlangan. Ngunit pagdating niya roon ay napansin niyang magdadapit hapon na at wala namang ibang aplikante na dumating kundi siya lamang. Sa loob ng bahay na iyon ay nangyari ang isang bagay na kailanman ay hindi inasahan ni Althea na mararanasan niya. Ikinulong siya ni Ricardo at pinilit na gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Kahit anong sigaw at pagmamakaawa ni Althea ay walang nakarinig sa kanya dahil malayo ang bahay sa ibang mga tao. Nang matapos ang pang-aabuso, pinagbantaan pa siya ni Ricardo na huwag magsusumbong sa kahit kanino kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya. Pag-uwi ni Althea kinabukasan, pakiramdam niya ay nawala na ang lahat ng kanyang dignidad at ang pangarap niya na magsuot ng uniforme ay tuluyan ng gumuho. Dahil sa takot sa banta ni Ricardo, pinili ni Althea na manahimik muna at hindi ipaalam sa kanyang pamilya ang sinapit niya. Iniwan niya ang kanyang pangarap na maging pulis at pumasok na lamang bilang isang encoder sa City Hall para magkaroon ng ibang pinagkakaabalahan. Sa loob ng 2 taon, pilit niyang itinago ang kanyang trauma at nagpanggap na maayos ang kanyang buhay. Ngunit sa tuwing may nakikita siyang lalaki na dadaan sa malapit o nakakaamoy siya ng usok ng sigarilyo, bigla na lang siyang nanginginig at nawawala sa kanyang sarili. Ang dating masayahing dalaga ay naging tahimik at laging balisa sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang 2 taon na puno ng paghihirap sa kalooban, pero hindi kailanman nakalimutan ni Althea ang ginawa sa kanya ni Ricardo. Napagtanto niya na habang siya ay nagdurusa sa kanyang alaala, ang lalaking sumira sa kanya ay malaya pa ring nakakagalaw at baka makabiktima pa ng ibang mga aplikante. Dito na nagsimulang mabuo ang desisyon ni Althea na hindi na siya pwedeng manahimik na lamang habang buhay.
Kailangan na niyang kumilos para makuha ang hustisya na nararapat para sa kanya at para na rin matigil ang kasamaan ng opisyal na ito. Ngunit naharap si Althea sa isang malaking pader dahil wala siyang hawak na ebidensya. Walang mga CCTV sa paligid, walang testigo sa nangyari at walang kahit anong gamit na magpapatunay sa ginawa ni Rick sa kanya. Sa kabila nito, hindi sumuko ang dalaga. Alam niya ang takbo ng isip ng mga taong katulad ng pulis na ito at sigurado siyang marami pa itong itinatagong dumi sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pinag-aralan sa kolehiyo, nagdesisyon si Althea na kumilos ng tahimik para manmanan ang bawat galaw ni Rick. Kahit nanginginig ang kanyang kalooban sa takot, mas nanaig ang kanyang kagustuhan na pagbayarin ang lalaking sumira sa kanyang dangal. Sa kanyang lihim na pagmamasid, isang pattern ang napansin ni Althea. Halos gabi-gabi ay nakikita niya si Rick na pumupunta sa iba't ibang motel kasama ang maraming babae. Nadiskubre rin niya na may pamilya pala ang pulis at ang asawa nito ay isang guro. Maayos ang tingin ng publiko kay Rick bilang isang responsableng ama, pero alam ni Althea ang tunay na halimaw sa likod ng maskarang iyon. Gumawa siya ng isang pekeng account sa social media para padalhan ng mensahe ang asawa ni Rick. Hindi siya nagbigay ng mga litrato kundi ang eksaktong oras at lugar lamang kung saan makikita ang pulis kasama ang ibang babae. Sapat na ang impormasyong ito para magduda ang asawa ni Rick at hindi nagtagal ay tuluyan na itong iniwan ng kanyang pamilya matapos itong mahuli sa akto. Para kay Althea, hindi pa sapat ang pagkawasak ng pamilya ni Rick para mabura ang kanyang sakit. Ramdam niya na may mas malalim at mas maruming aktibidad pa na kinasasangkutan ang pulis. Noong November 2018, nakita niyang bumalik si Rick sa lumang bahay na ginamit sa kanya noon. May mga lalaking dumating na sakay ng mga mamahaling sasakyan at motorsiklo sa gitna ng kadiliman. Paulit-ulit ang ganitong eksena tuwing Sabado ng gabi kung saan may mga bitbit silang gamit na mabilis ding inilalabas matapos ang ilang minuto. Dito na natiyak ni Althea na hindi lang pangangaliwa ang ginagawa ni Rick, kundi isang iligal na transaksyon na labag sa batas. Dahil sa bigat ng kanyang natuklasan, lumapit si Althea sa isang dati niyang kakilala na nagtatrabaho na ngayon sa NBI. Hindi siya pumunta roon bilang isang biktima ng pang-aabuso, kundi bilang isang informant na may mahalagang balita tungkol sa iligal na droga. Inilahad niya ang lahat ng kanyang nakita sa paligid ng safe house at ang mga oras ng pagdating ng mga suspek. Nakinig ng mabuti ang mga autoridad dahil matagal na rin pala silang may hinala sa ilang mga pulis na sangkot sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Dahil sa mga detalye na ibinigay ni Althea, nagkaroon ang NBI ng sapat na basehan para magplano ng isang malaking operasyon. Naging matagumpay ang misyon at nanatiling lihim ang pagkakakilanlan ni Althea para sa kanyang kaligtasan. Naharap si Rick sa mga kasong drug trafficking at pag-abuso sa kanyang katungkulan. Lumabas sa investigasyon na ginamit pala niya ang kanyang pagiging pulis para protektahan ang kanyang sariling negosyo sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi direktang naparusahan si Rick para sa ginawa niya kay Althea noon, ang kanyang pagkakakulong ay naging hudyat ng katarungan para sa dalaga. Ang pangarap ni Althea na maging bahagi ng kapulisan ay maaaring nagbago, pero ang kanyang tapang ang naging daan para matigil ang kasamaan ng isang taong sumira sa kanyang buhay. Dahil sa matapang na hakbang ni Althea, hindi lang si Rick ang bumagsak, kundi pati na rin ang iba pang mga opisyal sa kapulisan na nadawit sa malaking kasong ito. Noong taong 2022, sa wakas ay binasa na ang pinal na desisyon ng korte kung saan hinatulan si Rick na guilty sa lahat ng mga krimen na isinampa laban sa kanya. Dahil sa tindi ng kanyang mga ginawa, pinarusahan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga kasama sa iligal na gawain ay tumanggap din ng mabibigat na parusa, mula sa 20 taon hanggang sa habambuhay na pagkapiit din sa bilangguan. Sa araw na binasa ang hatol, wala si Althea sa loob ng korte para saksihan ang pagbagsak ni Rick.
Ngunit sa sandaling nalaman niya ang balita, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na matagal na niyang hinintay. Bagamat tanging ang kaibigan niya sa NBI ang nakakaalam ng kanyang buong pinagdaanan, sapat na para kay Althea na naging susi siya para mapanagot ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang katahimikan at kapayapaan na ninakaw sa kanya noon sa loob ng safe house ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang puso. Naging panatag na ang kanyang isipan sa katotohanang hinding-hindi na makakalabas pa ng kulungan ang taong umabuso sa kanya. Ilang buwan matapos masentensyahan si Rick, muling binuo ni Althea ang kanyang mga pangarap na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Inihanda niya ang kanyang mga dokumento at nagpasa ng aplikasyon sa tanggapan ng NBI. Dahil sa kanyang naging malaking tulong bilang informant at sa galing na ipinakita niya sa pag-imbestiga sa bawat kilos ni Rick, hindi nahirapan ang ahensya na kilalanin ang kanyang kakayahan. Nakita ng mga opisyal ang kanyang angking talento sa larangan ng imbestigasyon, kaya naman binigyan siya ng pagkakataon na makakuha ng posisyon sa kanilang kagawaran. Ngayon si Althea ay hindi na ang takot na dalaga na nakayakap sa sariling tuhod habang umiiyak. Nagkaroon siya ng bagong direksyon at pag-asa sa buhay. Sa kanyang unang araw bilang isang intelligence analyst sa regional office, humarap siya sa kanyang trabaho na may taas noo at punong-puno ng tiwala sa sarili. Hindi na niya kailangang matakot o ikahiya ang kanyang nakaraan dahil ngayon ay isa na siyang babaeng may boses at may lakas na protektahan ang iba. Ang uniforme na dati ay naging simbolo ng kanyang bangungot ay naging simbolo na ngayon ng kanyang tunay na tagumpay at serbisyo sa bayan. Sa kanyang pagpasok sa bagong yugto ng kanyang buhay, alam ni Althea na ang kanyang ama na nasa langit ay nakangiti sa kanya. Ang bata na dati ay humahanga lang sa mga sundalo at pulis ay isa na ngayong tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Ang kwento ni Althea ay isang paalala na kahit gaano katindi ang sakit at takot na ibigay sa atin ng ibang tao, palaging may paraan para bumangon at lumaban. Ang katotohanan ay laging lalabas at ang mga taong gumagawa ng masama ay laging may katapat na parusa sa huli. Mula sa kwento ni Althea Pastoral, ano ang inyong masasabi sa kanyang naging paraan para makamit ang katarungan? Sa tingin niyo ba ay sapat na ang habambuhay na pagkakakulong para sa mga taong umaabuso sa kanilang katungkulan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba.